kawayan, malakas humitit ng konto, sustansya. Oo. Yung ugat niya, talagang lumalabong talaga siya. Yan eh. Oho. Kaya ito, ang isang magiging kuha niya, kaya naman hindi po siya kagad-agad magbubulaklak. Marami siyang mga cover. Opo, yung canopy niya. Eh, gaya nun, yung araw na yon, yun ang kailangan sa umaga niya. Itong ating kalamansi. Nakababad oh. Opo, babad yan. Walang problema kayo sa pataba eh. Wala na rin kayong problema po sa dahon ng kalamansi. Berde naman. Kaya lang, pagka po ganito talagang berde ang kalamansi, di talaga masyadong maglalabas po ng maraming bulaklak. Bago hindi maglalabas. Opo, magpasa't nagmura ang kalamansi. Pero yung mga ganyan, okay po ang bunga nito. Sa mga edad niya kako dapat. Oho. Hinapan ko sa iyo. Mhm. Isang taon na ano yan nakako ng 50 tao. Mhm. Okay, sige po, kasama po natin si tatay. Naman natin oh, Yun yung bakante na yun. Pinaklearing ko na yan. Oo, ayos. Ay, medyo ko nga po pala yun. Medyo malaki-laki nga yun. Ilan po ang sukat po ng tatay? Kanya ni kung sobra sa dalawa, kulang sa 3 hektarya. Ah, malaki nga Malawang siya. pag pumunta tayo mamaya doon. Oo, sige po. Kuha natin. Malawang nga ito. Ito naman po yung halos magto 2 years na ano? Ito sa May. Oo, sa May. Maganda. Pabibili ko lang kasi yun kasi dating dating kamuti na tinanggal ko. Tinanaman ko na ng Ang kalamansi. tapos sinigtinan ko ng Siningitan po ninyo po ng talong. talong. Oo. Hanggang doon yan no. No, ganda po doon sa may kabila po na yan, ano? Ayos eh. Kagandahan naman nito, kuya. Laki pala tong kuwan. Nawasa. Oo, nawasa. Oo. Pero wala po ba kayo, dito po ba may nakakukuha po ba ng deep well? Meron akong kaya yung plano namin, Mhm. yung deep well namin diyan, I-open. i-open namin kasi nga Opo, kasi lalo pagkatataniman po natin po yung nasa taas po na yon, ang kailangan po doon ay meron tayong patubig lalo na ngayon tagtuyot. Kasi matindi po yung init para makasurvive yung ating kalamansi. Eh ito, madali lang ito dahil malapit lang ito sa bahay ninyo eh. Kaya nga sabi ko, bago tayo magtanim doon, Opo, sure natin yung tubig. Opo, kasi pagka po yung tubig po natin ay yun po ang papalpak. Ay, wala Oo, mamamatay rin po kalamansi. lahat yan. Tsaka hindi po kakayanin po nung nawasa. Itong konti na ito, pwede pa siya makapag-survive. Hanggang doon yan, nawasan. Ito po tatay, para po mabusog po ito ng tubig, paggawan po ninyo ng kawan, yung parang planggana style. Kaya ito, kanya-crowning ko. Oo. Crowning, nakakanyan eh. Yung mga paikot na bukan yan. Meron na siya. Pagka diniligan, bubusog naman. Oo. Pumupuntong tubig yan. Bubunto naman. Okay naman pala. Hindi siya yung tumatapon. Hindi, ayaw kung matapon sayang tubig. Opo, sayang. Tsaka hindi mabubusog po yung pinaka ugat ng kalamansi. Yan po ang pinaka the best po doon. Dapat dito mabusog. Naman, ibig sabihin, talagang basta siya kasi Meron tubig siya sa kawan. kasi kumukuha nito eh. Ayun po sa kanal. Sa kanal. Ah. Yan, Ay, maganda naman po pala. meron din pero ibig sabihin hindi ba siya Hindi po siya, opo, yung ganito po kasi ang isa sa nagiging problem pagka po lagi siyang nababasa pagkatapos nakokoberan po siya noong kuwan, hindi siya gana sunlight. mulaklak eh. Hindi po siya nakikita ng sunlight kaya Sabi ko, naman ang tubo niya. Bakit ka ako hindi Pero yung mga ganito, kuya, malalaki bunga nito. Kasi medyo madalang ang bunga eh. Hindi lang natin ito po pwedeng tigangin. Kasi lagi po siyang nababasa. Dito naman, maraming bulaklak ito. Ito bilad po kasi sa araw. Kaya magbubulaklak po talaga ito. Ayan. Malakas. Yan mo yung kanya, mga matang ito niya. Yung mga kuwan na po, yung mga tagtag na po yung kuwan eh. Ilang beses po kayo mag-spray po sa isang linggo? Basta ang kaya napapanood ko siya 3 beses. Kaya anong spray ako nung last Saturday. Yan, tama po yun. Para po at least kaya bukas sa isang araw, spray naman ako.
Maganda po yun para at least po mabuo po yung bunga. Gamit ko, yung mumurahin lang. Makikita po natin mamaya sa kuha niyan pag size po ng mais. Malalaman po natin yung kuha nun. Yan ang mabagong tanim ko naman yan. Ito yung mga bagong tanim. Bago. Ibig sabihin po, 500 po itong mga bagong tanim ninyo. Hindi, bago lang yan, 50 lang yan. 50 lang. 50 lang yan kasi maliliit pa. Kuha po siya, ito yung medium size. Medium size. Medium size. Okay naman po wala yung talong ninyo. Sayang naman ako yung space. Masipag po kayo magtanim, ano? Maganda. Hanggang si tatay talaga yung nakatutok lagi sa YouTube natin. Ito po sa Barangay Militar. Sayang ka. Siha. Opo. At saka hindi ano nga, pati talong. Kaya naman po ng talong, hindi kayo mauubusan ng ulam. Kaya pang ko naman yung katulong ko. Siya naman po ngayon yung nag-aalaga. Siya nagawa ka ng gulay dyan. Gulay ko. Kaya kagandahan po ng katulong ninyo, taga-rito lang din. Taga-rito lang. Ayun, nice na ayos po pala. Kaya sabi ko araw-araw Lunes, walang linggo. Pero tatay, dati kayong militar. Retired. Retired. Ano po ang kuwan ninyo, rank? Second lieutenant ako nag-retire. Second lieutenant. Tagal din ninyo sa serbisyo pala, no? Kagandahan po sa gobyerno, na-awardan kayo ng lote rito, no? Dito naman, kasipagan, paagapan. Para magkaroon ka rito ng lote, lupa. Kasi araw, panito military exhibition. Mm-hmm. Ngayon, nung nagkaroon ng proclamation, ni Marcos, ni presidente. Hinupin niya hiniwalay baga sa kampo. Ayun. Para magkaroon na ngayon ng tira dito sa sarili, tsaka lupa. Ano napistuhan mo? Sa iyo na yun. Kundi mo nang patituluan. Galing yan. Kaya ito nakuha ko dito. Ay masipag po kayo dahil ilang hektare rin po yung nalinis ninyo. Ito lang, may bako dito. Ito lang. Apat na hektarya. Ay, tinan mo nga, luwang nun. Tapos mayroon pa ako dito. Maganda po yung kuwan ninyo. Ito. Kasi dahil sa kasipagan. Dito natutuyuan. Hindi po ito natutuyuan. Ito kaya tinambakan para kakako. Hindi ko nagamitin ang nawasa. Pwede po ninyo itong kuhanan ng source of water. Yun na nga. Pagka sa pagpapatubig. Yun na nga ang kuwang ko Sabi siguro baka ito bukal. Pwede maghukay. May balong. Hindi ko nabis na tuyan yan. Ay, kagaling ano. Kahit di na po pala kayo magpabaon. Diyan na po kayo kukuha ng tubig. Ito kasabay ito ng doon sa kabila. pero hindi sa gano'n ng bulaklak. Kasi nakokoberan po nitong ating Sisilong. Alam niyo po itong kawayan, malakas humitit ng konto, sustansya. Yung ugat niya talagang lumalabong talaga siya. Yan Kaya ito ang isang magiging kuha niya, kaya naman hindi po siya kagad-agad magbubulaklak. Marami siyang mga cover. Yung canopy niya. Gaya nun, yung araw na yon. Yun ang kailangan sa umaga niya. Itong ating kalamansi. Nakababa do. Babad yan. Walang problema kayo sa pataba Wala na rin kayong problema po sa dahon ng kalamansi. Berde naman. Kaya lang, pagka po ganito talagang berde ang kalamansi, di talaga masyad maglalabas po ng maraming bulaklak. Bago hindi maglalabas. Magpasa't nagmura ang kalamansi. Pero yung mga ganyan, okay po ang bunga nito. Sa mga edad niya ako dapat. Hinapan ko sa iyo. Isang taon na niya nakako ng 50 tao. Galing naman. Isang taon pa lang po yun. Pagka po maganda yung alaga, talaga makakapag-harvest na. Pero ito, hindi naman na to alangan sa 2 taon. Kasi yung lupa naman ninyo buti. Hindi ko mapabulaklak ng ito. Ito, aagad na lang itong alisin. Ano ba yan? Yan po yung kalamanda rin. Kalamanda. Ayan ang kalamanda. Para madali siyang makuha. Aalisin yon dahil hindi po nagbubunga yan. Magbunga man yan 8 years. Kaya lang wala tayo market niya. Kaya nga ito pinapatay ko ng mga mahogani. Isa rin po yan. Nakaka-cover. Kaya tinan nyo po itong ating kalamansi rito, hinahabol po niya yung taas po ng puno. Kaya tumataas siya. Magbubunga. Magbunga din. Pailan-ilan lang. Ito, alisin na. Habol niya yung araw. Alisin natin ito. Ito yung kalamanda rin na matinik.
Tingnan niyo po, iba po yung kanyang Ito dahon. may tinik. Oo, tapos iba yung amoy niya, tsaka yung Puno kanya. niya sa ilalim na siya. Aha. Amoyin po ninyo itong dahon niya. Ilalim siya. Yun, iba nga. Amoyin nyo naman po itong kalamansi. Mas mabagsik ang amoy nito. Yan kasi yung kuwan niya, yung original rootstock ng kalamansi, yung kalamandarin. Kasi kaya yan ang ginawa ng mga Batanggenyo kasi matibay kasi ito sa kuwa sa bagyo. Yung ilalim. Tsaka malalaki, tsaka tumatagal ang buhay. Oo. Hindi yung kalamansi sa kalamansi ang pinagdugtungan niya. Kasi pagka kalamansi sa kalamansi, matinik yan. Kaya ito, nakukuha niya, nakokontrol niya. Kaya ang kalamansi natin hindi siya masyadong matinik. Bagamat may tinik siya, maliliit lang. Ganun. Kaya pinupruning ko yan eh. Kaya kukuha niyo. Ito talaga kuya, mapipilitan kayo mag-proning. Kasi hinahabol niya po yung puno. Nakokobera. Kaya ba pag nagsusulo siya, Ito, pang-prong ko niyo yan. Isa nga. pag may Hindi kasi siya magbubunga dahil obligado ka magputol Pero kung may bunga yon, hindi na kayo mangangailangan ng proning. ito, balatan ko na. Oo. Pwede yan. Pwede nyo gawin kuhan siya. Kubo o haligi. Dito sa kuhan ninyo sa area. Meron rin kayong kuhan tubig doon, ano? Yung nawasa naka-stack din doon para kasi meron pang doon Nawasa rin po ang nagdidilig dito. Oo, hindi ko nawasa yan. Ilang beses po kayo magdilig, tatay? Hindi, pag ako dito, pag nagtigang na yan. Tsaka dito po didiligan. Pero pag ganito, sabi ko, Hindi po magbubulaklak yan. Pagka po laging basa ng basa. Ganun din. Po, gusto ng kalamansi po wala sa tag-araw, medyo natitigang siya. Para mag-produce po siya ng bulaklak. ganito, hindi ko pinapadiligan para mamulaklak. Totoo po yun. Kasi pagka halimbawa, alaga po kayo dyan sa pagdidilig, kumbaga konting kuwan lang. Pinutol ko, yan, nabuhay. Nabuhay. Punggos, yan o. Yan, basta't puputulin lang natin kasi ang punggos hindi naman po natin talaga kuwan yan Mawawala yan Pwede lang natin sa prevention. Pinabalatan ko na yung mga kahoy. Malaking pahoy, para po makakuha na siya. Iyan kasi ang isang sa pangunahin na control po sa paglaki ng kalamansi at pamumunga. Dito naman wala nang problema kayo rito dahil berde kalamansi. Kailangan nyo lang dito mapagbunga, mapagbulaklak. Ang problema ko, Maganda yung lupa nyo, taba. yan o, hanggang doon yan. Dati ito natatamnan namin ng araw to ng Ayun, kamote. Kasi buhag-hag yung lupa. Medyo mabuhaghag yung lupa. Oo. Yan, unti-unti kong pinapatay yung mga Kaya lang dito, hindi lang po talaga magbubulaklak. pati saging nga. Maraming canopy. Marami po siyang mga nakaharang na mga puno. Pero kung ito'y bilad sa araw, ayun, magkukuhan siya. Tama yung rancho, Papa. Yun, yung rancho na yun. Yung malawang na yun. Makukuha niyo. Yun talaga bilad sa araw yun. Ito magbubunga ni din ito. Bubulaklak. Titigangin mo lang siya sa tubig. Ito ang lagi ko na target na kalamanda rin. Tama po yan. Oo, Ito, kalamanda rin po talaga ito. kalamanda rin. Yung kalamansi niya namatay na. Ito yung talagang kalamansi niya. Hindi na siya nakatubo. Namatay na. Yun ang may matinik. Kaya hindi po siya talaga magbubunga. 8 years yan. Malalaki bunga niya na para siyang maliit na sa dalanghita. Pinupruning ko siya. Pwede niyo po pagkuhanan ng buto. Kaya na matagal. Para siyang dalanghita po na kuwan, na bukol-bukol. Dito naman, mamalaklak din siya. Ito, Papa, halos 2 taon na ito. Iyon yung kasabayan doon sa kuwan, sa harapan. Pagka napagbunga nyo po ito, maganda. Iyan, isa nyo, yung mga kawayan po natin. Malakas humitit po ng kuwan talaga, sustansya. Ito naman malaklak nito, banda rito. Ito, tama lang ito, alisin nyo na itong nasa gitna na ito. Yung Mahogany. Dahil kasama sa makakasilong. Malakas po pala ulan dito, ano? Halos maghapon.
kaya kaminos kayo ng patubig. Yung tubig doon. Yan Mm. para Para malakas ang kuwan niya. Eto, pagkabayan ng kaunti pa sa tunaw. pwede po ninyo itong matigang itong buwan ng April. Halimbawa, di po siya umulan, huwag nyo muna siyang didiligan. Kung hanggang sa maging kuwan muna po yung dahon kasi nagmura siya. Nagmura nga eh. Pagmura kasi Parang dahon na ganyan. nagtalbos, ano? Oo, talbos eh. Ayan, oh. Ay, medyo magulang yan kaya naglalabas siya ng bulaklak. Imbis na bulaklak. Nagtalbos po yung lumabas sa kanya. Kasi yung oh. sa epekto din nito, ng canopy. Opo, ito yung canopy. Yung mga nakaharang po natin ng mga puno. Hinahabol Hinahabol niya niya. para maabot yung sinag ng araw. Hindi kumbaga ito yung hindi nasasaktan ng kuwan ng araw eh. Pero pag siya ay nadarang sa araw at talagang nabilad Yung at bulaklak hindi na mo lalabas. natubigan, ay yun. Talaga maglalabas ng maraming bulaklak. Tapos at pagka nalagyan mo ng abono, tsaka nabusog mo siya ng tubig. Kasi ang kalamansi, dito sa atin walang problema sa pagpapabulaklak. Ang isang nagiging problema ng mga farmers kung bakit ay mabulaklak ang kalamansi niya, pag ganitong nagberde. Pag naglagay ka ng pataba at sumariwa yung mga dahon, sabihin, nagdahon yung kalamansi, hindi nag-produce ng bulaklak. Yun ang naobserbahan ko once na napapasok ko ito. Basta ganitong nagmura, hindi po maglalabas ng maraming bulaklak yan. Meron mang bulaklak man yan, pa ilan-ilan. Oo, tama mo. Oo, kaya minsan, Canopy na to. pag i-spray mo siya ng pang-insecticide, nangihinayang ka na, wala ka naman makita ang bulaklak eh. So, Ay, mas maganda pag aalaga mo, kagaya yung nandoon, namuti sa bulaklak, puko na, yun ang magandang alagaan. kaya pala kayo dun sa nabibilad kahit ano, ang daming mga maliliit. Maraming masipag mamulaklak yun. Once na kasi Open siya ay kasi. matagang, tsaka yung araw niya. Open. Eh dito kasi sa Nueva Ecija, talagang marami ang kalamansi dito kasi mainit ang panahon. Yan ang gustong-gusto ng kalamansi. Pagka nasisilong siya, tapos ay pati ko kawan. na-obserbahan ko, tama. Hindi Ito, siya mayabong po-produce. siya sa Dahon. dahon. Pero doon, konti yung Oo. dahon, pero ang dami Ang yung dami maliliit siyang mga maliliit na ano, bunga. Lumabas. Nabuko tsaka bulaklak. Oo. Yan yung sikreto ng kalamansi. Ito, marami siyang Kaya maliliit. lahat tinitigang. Titigang siya. Ito, ang po pwede natin makakuha dito, mapagulang muna natin yung dahon pag hindi natubigan. Sasaktan muna natin siya ng hindi tubig. Hindi talaga muna ito Nagmura pumura siya. talbos. Dapat sana yung mga talbos na yan, may sunong na bulaklak yan eh. Oo, yung Kung talagang, kagaya doon sa una nyo doon, walang nakakaharang na kawan, ang daing mga bunga. tama pa. Oo. Kailangan pa. Yan ako yan ang lilinisin ninyo. Lahat po noong mga canopy na po pwedeng makawan. Nakaka-cover. Nakakover. Ito eh. Yung kawayan, talagang ang kawayan, matindi humitit po ng kawayan niya, sustansya. Sinusundan ko yung pinuputol yung kan eh. Opo, unti-unti lang, kahit unti-unti lang naman ninyo. Hindi naman hindi naman gulpi. Ito, pinapatay ko na rin yan eh. Meron kayong fig tree yan no? Oh, yan yung Oo, fig tree yung kinukuha niya ito, kinakain niya daw yan. Sabi nila. Tapos, yung, eto dito, wala naman, ito lang naman ang medyo konyan matataas na puno eh. Unti-unti ko rin napatayan eh. Pero sa ako pa ba ninyo ito matataas na puno na yan? hanggang dyan no, sa may ano. Pagka matataas na puno na yon, opo, kapitbahay nyo na bahala na sila. Baka kayo makuwampay mabatas lahat lang ng puno ang kuha ninyo. Sako. Kasi wala naman tayong kuha na dyan. Basta't open nito. Mabubulaklak yan. Yung taas na kuha niya. Nung canopy niya. Kaya binabalatan ko, tagaga ko mamatay din yan. Ay, opo. Iba po ginagawa tatay dyan, nilalagyan ng kalburo Yung ilalim, tapos lalagyan ng tubig. Unti-unti na namamatay yung puno. Mainit kasi yung kalburo. Kaya lang baka magkaroon ng teknik yung iba, may patay na puno Pero yung iba lang nadadali. Ewan ko lang kung lahat talaga. Yung lang. Kinapatay ko na. Ay, opo, ang sagi. Pagka hindi naman po kailangan, kuhanin nyo na. Lalo kung hindi po nagbubunga. Kasi mayabong masyado. Daming sipag magdahon Pero kang ganda naman dito sa inyo, tatay, nasisinop nyo kahit ganito kaluwang. Ay, kaya nga, sabi ko panay lunis dito eh. Oo, sipag po kayo magkuhan talaga sa farming. Nainip ka naman pag nakaupo ka lang. Ay, totoo po, maganda po itong libangan, exercise. Para sa umaga, hindi ka na mag-gym. Tingnan mo lang yung farm mo Lakad pa lang. Diretso na. Malawang din dito pagkakuhan siya.
sa exercise. Kulang ang oras mo dito. Ay, meron pa kayo mga bakante na pwedeng kawanan pa dyan. Eh ito, naka-schedule naman sa spray na pangdamo. Maganda yung lupa ninyo, maitim. Ayan, no? Mataba eh. Tsaka makakita mo yung kuwan niya buhaghag. Pero kasi yung mga lupa, yung kulay Dito pula. Kasi pag tag-ulan, Oh, yung orange. pumupuntong tubig dito. Ah, bahay na tubig yan. Dito. Pwede po rin naman yung taniman yan, ikukuha nyo, ikakama. Nilagyan ko ng ano na Aha. kanal. Basta't nakakuha siya, Crown nakakanal. yun. Oh, lahat pupunta doon sa babae, yung tubig. Nakakrown Mm, yung dito eh. Parang tubig, yan nasa ikot niya. Oo. Isipin na nyo, puro nawasa pala ang nag-aalaga nito, ano? Nasa ito. Oo. Kaya nga nagtabon doon, sabi ko, pwede ka na pahigupan. Pinapanood sa YouTube yung paano, spray electric. Ay, opo, yung dinamo yon. Hindi naman yung bang siphon lang, siphon lang, nagpupusa ng pan, yung tubig. o tubig. Kuha nyo, parang yung Ramp pump. ramp pump siya. Pwede yung pang maintenance niya. Halimbawa, meron na po siyang bunga, tapos ay kuha na po. Medyo palakihin para hindi masyado kagad kayo magdilig ng dilig. Ayun, pang protection yon sa tindi ng init. Pero nakikita ko sa YouTube, malakas naman kapwa. Eh, dito naman kasi sa atin, pag may tubig ka naman, di naman na kailangan na yun. Oh. Kaya pinakutan ko ng hollow block ito eh. Para doon sa kuwan naman po niya. Sa kanya, sa yung spray electric na. Kasi dati nung dito ako nagtumututok pang Sega Crap doon. Ito, maganda po ito. Ginagamitan ko ng ano. Meron pala kayong source of water. Kayang supplyan yung inyong kuwan na yan. Kalamansi, yung tubig dito. Medyo malalim po ba yung balong na yan? Hindi naman malalim, pero ibig sabihin. Pero hindi siya Hindi siya natutuyan. natutuyan. Ito yan. Pagka medyo nilinis mo pat pinalalim. Ay, mas maganda po yan. Pagbaywang lang yan eh. Oo, para kasi yan ng salbukal eh. Pero yung tubig ng ganda, pag maubok pa mo yan, babalik na naman. Oo, kumbaga nag-iipon siya ng tubig sa buong magdamag. At pagka naubos yun, kinabukasan uli ang patubig ninyo. Ay, maganda. At least meron na kayong kuwan, Hukayan mo ka. source of water. Yung isa pa doon sa ano. Malaki may menos ninyo kasi mamahal din po magpabaon ng tubo rito. Ilan po ba ang tubo rito para may tubig? 3. Malalim din pala kasi bundok kasi ito yan, no? Ay, ano, nalinisan na pala eh. Diba? Oh. Maganda na yung kuwan niya. Ito, pagka ito ay na traktora, maganda yan. Kaya nga sabi niya, patraktura, kako useless lang traktura kasi May bukol-bukol. butas na naman tayo eh. Pwede naman yan. Hukay-hukay. Aha. Sa 11, no? Yung hukayin nyo muna, tapos yung mga madadaanan ng traktora, yun yung kuwan niya. Pero isang banda rin, maganda rin po yung natatraktora din tatay dahil parang hindi matigas ang lupa. Pwede rin. Madali mo siyang hukayin pagtatanim. At least po noon, ililinya nyo na lang po yung kuwan, yung kalamansi. Oo. Mas kuwan pa siya. Kaso nga, pag ay sa 11 na traktor ko, bukol, sabi ko sayang lang kako. Mabuti kung taniman ng pagitan. Pwede. Pataniman po ng gulay. Dito ang mga sumisingit dito, yung siling labuyo. Kasi hindi ito nababaha eh. Pag tag-ulan. Ang tanim ng siling labuyo, maganda Mayo. Para po noon, yung tag-ulan na yon, doon kayo makakasiwang po ng bunga. Kaya sabi ko, paano ganitong posisyon, anong style na? Slope siya eh. Ang style po dito, ito magandang diretso niya. Yung pong mataas po na yon, pahalang po ang gagawin po nating tudling. Para pagpapatubig natin, hindi kagad bababa rito. Pagka medyo naman dito sa slide lang dito, kahit medyo paayong kayo, din mo masyadong bubulosok yung tubig pababa. Pag nagpatubig kayo, doon manggagaling sa taas, pababa naman yun, unti-unti. So Kaya, bababa siya. isang ganun muna. Oo, isang ganun siya. Tapos doon ka magpapat. Puro pahalang ang gagawin natin ditong tudling.
Yun. Doon sa may taas na yun ha. Pero pag dito naman, na-slide lang, pwede naman puro pa yun. Para nun, doon lahat ng bagsak. Bababaan na ngayon yung tubig. Yung plano naman namin, Mabubusog na ngayon. lalagyan namin ng kanya ng hose. Tapos lagyan namin ng poset pang dilig. Opo, ang kompo doon para po at least hindi kayo masyado matrabaho. Yun nga, pagka nadaanan po kasi ng araro yan, na traktora, tapos palilinyahan po natin ng kalabaw ng araro, magkakaroon pa ng kanal, ang kalamansi. Yon, pag yun ng tinutukan natin ng patubig mula sa taas yan, bababa unti-unti yung tubig. Magkakaroon lang kayo ng control sa bawat puno para hindi masyadong sumagiday yung tubig sa baba. Ganon din dito. Mabubusog yan ng tubig. Dito eh. May tubig din dyan. Ayun dito. Ay, dalawa pala source of water nyo. Pero gano'n na po, di yung yan sana lalagyan namin ng deep well. Deep well. Na plano mong baunan. Pero hindi May naman nakabaon na, Oho. malalaliman na lang. Ayo, pwede. Kasi kung sakali man na medyo maaga ditong maagad. inyong kuwan na ito, pwede rin dito para dalawa. mahabang po rin. Opo. Ang standard na layo po ng ng tanim Kalamansi. natin, 3 meters. 3 meters po, 3x3 ang ating regular po na tanim. Ay sa ganito kalaki, mga ilan ang kaya nito? Pagka po yung nasa 2 hectares po yan, nasa 2,000 po ang puno niya. Oo. Kaya mapupuno nyo yung kuwan na ito. Marami na po yun, pagka napuno nyo ito, malaking kalamansian na po yan. Sabi ko man. Oo. Dito magpapago. Itong mangga na ito, panglilim nyo na lang. Pwede nyo gawing pahingahan. Oo. Dahil para at least meron naman kayong kuwan. Ito yung kuwan ng gripo. Hindi na. Dito ang uso pala rito yung didos. Didos, didos. Oo. Papalitan ninyo ng ditres kung kaya ng ditres. Oo. Kaya lang dito hindi ba siya yung babato pagka magbabaon? Ito, ilan ang nakabaon dito? 3. Pwede ito pang tubig inom lang. Pero mahina ito pagka siya yung lalagyan mo ng pump. Ang pump talaga yung ditres. Ditres ang Ditres. Ngayon kung medyo mahina tubig, nilalagay lang nila ng didos na gano'n parang ini-istrohat. Oo. Para tumigas yung tubig. Yun ang nakaplano nga sana dito. So, alisin ito. Pwede yun. Tapos lalagyan ng straw. Istrohan. Istrohan. Tapos, Ito pwede pang istro yan. Pagka sakaling mahina yung tubig. Pero pag itry nyo, pagka yung ditres, kumuha na mong gandang tubig, yun lang gagamitin natin. mas malakas yun. Mas malakas yun kasi ditres siya. Ditres, malaki yung pondo. Malaki yung pondo niya. Kaya namang i-istrohan siya ng didos para napupuno naman yung tuwing di siya maaga. Napakaganda. Anong makina nun ang gagamitin natin? Ay, yung mga diesel pump natin. Diesel pump. Pwede rin naman dito, kung gusto niyo naman, di kuryente, dinamo. Yung dinamo, isasaksak nyo na lang siya. Dahil hindi naman yung kalayuan Bibili na rin dito. sa mga agri yun, Meron na tayo sa mga setup po na yun. Tanong nyo lang, doon sa mga nagbabaon din ng tubo, i-repair kayo kung ano yung maganda yung gagawin na paghitit ng tubig. Pero pag na-try ninyo na yung ditres, kumuha ng tubig, meron kayong another extra source of water. Kasi kailangan din dito meron tayo yung dalawa. Para kung sakali medyo maagad yung kabila, meron tayong isa pang pagkukunan. Yung plano nga namin doon sa bahay, hindi may grip pa rin doon. Hindi pa pa-repair na palitan yung pagay palaliman. Ilagay namin doon ang tangke para siya mag-stock doon. Kumbaga po yun, yung kung diretso yung paghihitit ng tubig. Pwede rin yun. Halimbawa, yung tangke ng nawasan ninyo. Kailangan doon, yung tangke po ninyo, yung mga malaki na. Kaya pag magpahukay kayo, tapos lagyan nyo ng, meron nabibili ngayon yung mga plastic na hindi naman siya nabubulok. Kahit di mo siya simentohan. Yun ang gawak ninyo ng reservoir. Halimbawa, kumuha kayo ng isang lugar dito na kung saan yung agusan ng tubig sa tagulan. Pag yun ay napuno, extra kuha ninyo sa tagaro yun. Na hindi matutuyo yung kuwan, yung balon. Kuha po nyo.
Kahit doon sa bandang itaas. Ang initial kasi namin na usap dito, since hindi pa nga din kami masyadong kabisado sa pagkakalamansi. Tapos itong terrain ng lupa. Ito yung area, mas ho. low. Ang ano namin sana, yung bang Papatagin. isa-isa ang dilig. Ay, matagal po yun. Oh, kaya nga sabi ko nga, matagal ka ako talaga ang dilig, ano, hindi kaya nga abutin ng Kasi araw. pag inabutan po yung isa-isang dilig yung magtatrabaho, pag tungtong niya doon sa kabila, tuyo na. Oo, pagka isa-isa. Kaya ang gagawin natin dyan, magmumula doon sa taas na yon ng tubig, pababa ngayon yung ko natin. Ngayon yung sa mga matutulis na yun, magkakaroon lang kayo ng control. Para yung tubig hindi dire-diretso dito sa baba. Pag napuno na yung isang control, o overflow siya, mapupuno naman ulit yung kabilang kalamansi. Ang maganda ito, kung tutusin ito, hindi naman siya ganung bulusok Sliding lang itong kuwan ninyo Kasi bulusok nga, inaano namin, baka hindi pa masyado nakaka-absorb yung lupa. Opo, makukuha na po umagos na yan, agad. agusan. Kaya Agos na. ang gagawin natin dyan, magkakaroon kayo dyan ng controller. Para pag napuno na siya, doon sa pinakapuno ng kalamansi, aapo naman siya, yung kabila naman po yung mapupuno. Kaya ang pantag yan, source ng tubig. Pag nakuha naman yon, madalang na po siyang bumaba. Ayun pong nando sa ibabaw tsaka sa gitna, mabubusog na siya ng tubig. Kamusta so far yung aming Lupa. Ang lupa po ninyo ayos naman, wala naman po tayong kuwan dyan dahil maitim. Tsaka buhaghag yung lupa nyo. Actually dito po sa Port Magsaysay, sa Palayan City, isa sa maganda ang lupa dyan ng kalamansi. Dahil maraming kalamansi dyan sa Palayan City. Opo. Dito rin meron din ang medyo hirap lang po ang kalamansi sa parte ng Laor. Laor, papuntang Papuntang Dingalan. Ang isang number one problema na doon, Mababaw tubig. tubig dun, Sobrang init. Opo, mainit kasi tsaka hindi, masyadong bundok. Talagang halos bulusok yung kanya. Sa kapatagan po pwede. Pero doon sa bundok na masyado ng matarik, delikado na sa mapipitas ng kalamansi kung siya ay lumaki. Like eto kapag tinabtab namin itong Kawayan. hanggang saan yung pwede naming ilapit na pwede pa kami mag Siguro po dyan mga nasa 5 meters. sa bakod. Oo, sa bakod, mula sa 5 bakod. meters mula sa bakod. Para po nun kasi makukuha din, malililiman po ng kawayan pag dinikit Ay, ninyo. ugat. At saka yung ugat Okay lang naman yung kawayan na yun, pinakabakod yun yan, yung nakakuha na siya. Pero papabawasan namin. Opo, tabtabin nyo rin po siya. Tatabin namin halos yan. Malakas din kasi yung kuha niya, at least yan, hindi masyadong bayog lang pala Bayog yan. Yung kawayan kasi matindi yun, gaya na tumataas talaga yun. Yan, okay, friendly lang ito, itong bayog na ito. Yung gilid lang makukuha niya. Linisan nga namin, papabawasan. Ayos, yung kahoy na yon, maganda nga yun, makukuha nyo na siya. Maganda ito pagka napasuro ninyo napatag. Yung mga pulso-pulso po na yun, no? Kasi alam niyo po yung mga pulso, yung mga, kulog ba yan? Medyo. Mula yata sa balugar. Maganda rin yan, pataba rin yan. May mga imbak na minerals yan, yung mga pulso-pulso na yan. So medyo bago natin ito tamnan. Patagin nyo po muna, i-clearin nyo po muna siya. Para nun, kasi pagka kayo magpapatubig, magiging sagabal yan. Yung hindi patag. Kasi yung tubig dyan, hindi na makakaraan dyan hindi naman pwedeng taniman yung nasa tuktok. Pagka tagulan lang makaka-absorb ng tubig yun. Pero pag yan ay naikalat yan yung lahat na yan, papatag yan, magiging maganda ang forma ng kalamansi nyo rito. Tsaka hindi na masyadong mahirap i-develop yan kasi una-una, clear na Suro lang naman ang kuha mo dyan ilang bako lang na magsusuro dyan, pasok yan. Pati puno na yun, kaya niyang tanggalin yan sa bako. Meron naman mga nakakuha dyan sa mga engineering, yung mga bako, kahit nakuha mo siya, kontrata siya, alam ko mga per oras yung mga ganyan malaki magagawa yun kaysa doon sa per tao. Pagka per tao kasi mo dyan ipakiklear yan, mas malaki magagastos ninyo tsaka matagal. Iba kasi ito, pang makina talaga dapat ang kuwan dito. Para mabilis ang trabaho. Tsaka mas makakamenos kayo. Pag tao kasi, pakakainin mo pa siya. Unti-unti lang. Opo, unti-unti lang. Halimbawa, unang portion, dito muna kayo. Sunod doon. Naisip ko naman, ito matirapil na ito. Hindi. Halimbawa, kamatak sa gitna yung kalamansi. Ito pinaka-stopper niya na ng tubig. Opo, pwede yun. Ito pilapil na ito, di nyo na po siya alisin. Lahat ng mga pilapil, di nyo na alisin. Ang kukuha nyo lang po, yung lahat ng mga bukol-bukol na yon. Yan po lang inyong papatagin.
Kasi yung pilapil na yun ang controller ninyo pagka kayo magpapatubig. Para po yung kuha nyo, yung Banawi Rice Terraces, nakita nyo yun. Ganun, oo. Di ba may mga controller sila? Yun ang gagawin natin dyan sa kuha na yun. Sa isip ko eh. Kaya kapag nagpatubig ka, hindi ka agad bubulusok yung tubig. Pupunuin niya muna yung area niya. Yun naman ang pang ko doon kako. Pag napuno na siya, bababa naman ngayon yung tubig. Sayang ang tubig kako, kaya dapat. Opo. Pag bulusok po kasi tubig, alam ba, mula sa taas na yun, Hindi- mabilis yan. Mabilis eh. Mabilis po, lalo kung malakas ang tubig. Ay, pagdating doon sa dulo, hindi siya mabubusog. Tsaka sa gitna, tsaka sa parting Kaya taglira. ang sa option namin, Mm-mm. babat puno, i-crown Po, tapos si overflow. Oo. Yung Doon busog na ako busog yun. concentrate sa crowning ng tubig, hindi na sa kakalat. Tama po yun. Maganda po ang kuha nito. Yun ang purpose niyan. Kaya meron tayong mga magiging harang po dyan. Yun ang magiging pinaka-controller natin. Eh, sabi ko nga, wag na taniman doon sa pantok eh. Sa pantok, Dito lang banda. okay lang yon. Parang pinakadaanan lang ninyo ng tubig yon. Doon kayo gagawa po ng sangka. Yung pinaka-way ng tubig. Para di kayo Paano bukas ng naman, bukas. Maglagay kami ng tangke doon sa sulok na yan. Yung tubig, ang source niya doon manggagaling sa bahay. Sa babaha. Sa bahay. Palagyan namin ng tubig. Pag stuck doon. Pwede nyo rin yon. Pag mag-delay, Parang- buksan na lang. Reservoir nyo rin. Reservoir. Reservation nyo na yun. Yun ang naman option. Option nyo. Kasi sa taga... paano po mga katribya, na kasama po natin po si tatay, tsaka po yung mag-asawa, at ito po i-guide po natin po sila dito po sa Barangay Militar. At ngayon, may awa po ang Diyos, magkaka-continuous po ito sa Kalamansi. Sa tuloy-tuloy lang mga katribya, sa tatandaan natin, karunungan ng kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Thank you. Thank you, thank Bye-bye. Shoutout po natin yung nagdiriwang ng kaarawan ng ating subscriber na si Ka-Farmers Ronald Bongski, Tubong, Kapampangan sa Florida Blanca, Pampanga, at siya po ay nasa Atlanta, Georgia, USA. At maraming salamat, dakala salamat po. Kaya shoutout po natin. Happy birthday sa iyo, kay Bongski ng Georgia, USA.